Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Update po tayo. Ayon sa ulat, kusang sumuko si Sara Diskaya sa NBI headquarters sa Pasay matapos ang pahayag ni President Bongbong Marcos na ipapaaresto agad ang utak sa flood control scam. Si Diskaya ay may-ari ng Alpha and Omega General Contractor. Ano po? Kasama ang kanyang asawang si Pacifico at kabilang ang 15 kumpanyang kumuha ng 20% na flood control project sa bansa. Iniimbestigahan din iniimbestigahan din sila dahil sa 96.5 million ghost project. Ito po yung kasalukuyang katutuklas po na ghost project sa Davao Occidental. Kasalukuyan silang naghihintay ng warrant of arrest na posibleng lumabas within the week. Bukod dito, 8 DPWH personnel ang kasama nila. Pero itong mga 8 personnel ng DPWH sa Davao Occidental ay nagpahayag na gustong sumuko dahil na sa pagkakasangkot din sa scam. Nagpahayag lang sila na gusto nilang sumuko. Ano? Oh. Bakit kasi kayo gumawa ng ganyan? Akala nyo hindi yan matutuklasan. Oh. 'Di ba? Napakahirap. May pera nga kayo. Oh. Pansamantala lang kaligayahan. Dahil nga hindi nyo nakuha sa tama. Kinuha nyo yan sa pagnanakaw. Oh, 'di ba? Ghost project, wala namang proyekto na bayaran kayo ng buo. Pinagparti-partihan nyo yung 96.5 million. Grabe kayo, ano? Ang kakapal ng mukha nyo, oh. Samantalang napakaraming nagugutom na Pilipino, napakaraming mga ah, lumalaban ng patas diyan. Ito na lang papakita ko sa inyo. Yung mga scavenger na lumalaban ng patas, nagbubungkal ng basura para lang may makain. Kayo ngayon ito, nagnanakaw kayo sa kaban ng bayan, ninanakaw nyo para lang kayo may ipakain sa mga pamilya nyo. Anong klaseng pananaw meron kayo? Sige nga. Oh, ikumpara nyo yung sarili nyo dito sa mga scavenger na naghahakot ng basura, nagkakalkal ng basura para may maibenta sa junk shop upang may makain ang kanilang pamilya. Huh? Di ba? Hindi kayo naaawa sa ganun. Kayo, nagkakapera kayo, saglit lang. Ano? Pero sa pandaraya. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang ang perang kinuha sa masama, madaling maubos yan. Tandaan po ninyo. Ayun lang. Ito na ngayon, natuldukan na. Dahil may isang presidenteng tinapos ang korupsyon. Tatapusin niya hanggang kanyang uh, huling hanggang sa huli ng kanyang term, sa 2028 matatapos po 'yan, Kasi yan po ang kanyang views na tapusin ang lahat ng anomaly hanggang 2028 bago siya bumaba bilang isang pangulo. Kaya kayo na walang ginawa kundi magnakaw, ba, katapusan nyo na. Pero sana sa pagkakatuklas na to, magbago na kayo. Kasi walang patutunguhan po yan. Kung yung mga na previous administration, wag na natin sabihin yung kay Duterte, doon pa kay Pinoy, kung mayroon man anomalyang ganyan, bahala na sila. Panginoon Diyos na ang bahala sa kanilang maningil. Sisingilin din sila dahil yung mga perang ginagamit nila hindi nila nakuha sa tama. May halong pandaraya. Dinaraya mo ang sarili mong gobyerno upang magkaroon ka ng pera, upang magkaroon ka ng yaman. Di ba malaking kalukuhan 'yon? Kaya itong mga taong to, puro magnanakaw na to, dapat ito hindi nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Pag kayo na convict, talagang wala na kayong pwesto. Sino ang susunod na mahuhuli sa flood control scam?
Anong mga hakbang ang gagawin ng NBI at ng Ombudsman upang masiguro ang accountability? Ano ba? Di ba? Nasa NBI po yan ang ah, gagawin sa inyo. Oh, di ba? Napakahirap na ang ating sitwasyon ngayon dahil nga kaliwat kanan investigasyon ng mga korap na opisyal matapos ang matapang na pahayag ni President Bongbong Marcos sa na ipapaaresto agad ang hini, hinihinalang utak sa flood control scam kusang sumuko ngayong Martes. Ang kontraktor na si Sara Diskaya sa NBI headquarters sa Pasay. Dumating siya bandang alas 10 in punto matapos makipag-ugnayan sa NBI sa kasalukuyang naghihintay na lang ng warrant of arrest na ayon kay Marcos posibleng lumabas sa week na to. Malang bukas, Huwebes, Biyernes, pwedeng ganon. Si Sara Diskaya po at ang asawa niyang si Pacifico ay may-ari ng Alpha and Omega General Contractor. Sila nga po yung napakaraming kumpanya, yung St. Gerard sa kanila rin po 'yon. Kapalit ba ng proyekto? Hindi malinaw ngayon, pero malinaw ang kaso, malversation of public fund at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Yan po ang magiging kaso niya. Bukod dito, yung mga kasama niyang 8 personnel ng DPWH sa Davao Occidental ay gusto na ring sumuko. Sumuko na kayo, wag na kayong magpatagal-tagal pa. Dahil kapag nagpatagal-tagal kayo, baka maging wanted kayo. Kaya ang investigasyon na to, lumalapit ang accountability. Sino ang susunod? Tunghayan po ninyo ang pagpunta ni Sara Diskaya. Naka-blurred lang po yung mukha niya kasi siguro sa kanya ring privacy. Morning. Morning. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, and share sa aking YouTube channel, Ramir Boulder. Sa mga nanonood po sa Facebook page, Ramir Boulder, paki-follow na lang po. Marami po salamat at magandang gabi.